O kaibigan, topic natin, coconut milk, gata. Mahilig ba kayo kumain ng gata? Inaaraw-araw nyo ba ito? So, may controversial po to. Maganda ba sa katawan? Hindi maganda sa katawan. Ano benefits? Ano side effect? Yung iba nagsasabi, sobrang ganda sa katawan, ang daming benefits. Pero pag titignan nyo yung mga American studies, sasabihin nila, nakakataas ng cholesterol, mataas saturated fat, maraming calories. So, good or bad. Yan, marami tayong lutong may gata. Yan. Alam naman natin paano ginagawa yung gata, di ba? Pinipiga siya, galing sa niyog. Okay? Maraming ulam ang may gata. So, the point is, medyo may controversy dito sa topic natin. Kaya gusto ko maging balance. Siyempre, pag tinitignan mo yung mga local experts, tsaka mga advocates, tsaka mga konting animal studies. Sa mga animal studies kasi, sabihin medyo mahina yung studies, parang may benefit konti ang gata. Parang ganoon. Kaya lang, pag titingnan mo yung mga studies sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, medyo nakakataas ng cholesterol. Kaya may warning pa nga yung American Heart Association, konti lang ang coconut oil, konti lang ang gata. So, it's still controversial. Pwede natin sabihin, galit siguro yung Amerika sa atin. Gusto nila lang yung oil nila. Ayaw nila yung coconut oil natin. Ayaw nila yung coconut milk natin. Pero, kailangan pa rin magbase tayo sa ebidensya. Ganun pa rin. Siyempre tayo, gusto natin yung tama. Diba? Mas gusto sana natin positive yung result. Pero kailangan, hindi pwede sasabihin lang. Kailangan may evidence. Hindi pwedeng wala. So, kung titingnan nyo, laging may good and bad. Ang good, ayan may vitamins and minerals, may fiber, may electrolytes. Ang possible na bad, mataas yung saturated fat. Pag sinabing saturated fat kasi, usually kasi, saturated, yun yung masamang fat. Baboy, baka, yun ang saturated fat. Yung hindi saturated fat, yung unsaturated fat, yun ang mas healthy. Usually, galing yan sa mga vegetable na oil or fat. So, may benefit ba ang coconut milk, gata? Di ba, mahilig tayo sa gata Dami nating ulam. Weight loss, may konting pag-aaral. Nilalagyan ko lahat ng question mark ko. May konting pag-aaral. Ang nilalaman niya kasi meron siyang lauric acid, meron siyang saturated fat na concern tayo. Meron din siyang medium chain triglyceride. Ito yung laman niya. Okay? So, sa research, baka makatulong konti. Pero hindi siya malalaking pag-aaral. Baka mas busog. Diba? Tapos, pagdating sa timbang, kailangan sinasabay mo pa sa high-protein diet. So, gata, maraming sigurong ulam na may protina, siguro may manok, pero halos walang kanin ka dapat. Low carbo ka rin. Okay, kasi nakakapayat yung high protein and low carbohydrates. Tapos yung magandang studies niya, puro animal studies sa daga. Sa daga pa lang pinag-aaralan na parang nakakatulong. Siyempre, mahirap bumase ng animal studies pa lang. Gusto natin human studies. Kaya question mark. Sa puso, hindi natin sure. Lauric acid, yan ang component dyan, antioxidant. Again, animal studies pa lang nagpapakita. Hindi natin alam ano epekto sa cholesterol. Okay? Like sa coconut oil, controversial din kasi saturated fat siya. Pag locally, sasabihin natin, okay yan. Pero pag sa foreign, syempre sabihin nila, hindi, saturated fat yan. Tingnan nyo, nagsalita pa yung American Heart Association. Sabi niya, we do not encourage use of coconut oil. Sama na rin yung mga gata, coconut milk. Kasi may evidence nakakataas daw ng bad cholesterol, yung LDL. Okay? Ang defense naman natin, kahit tumaas yung bad cholesterol, coconut yan Galing yan sa gulay, prutas, di ba halaman yan. So, dapat, hindi rin natin sure. The point is, baka bago kayo malito, sa tingin ko, pag ako, pwede naman kumain ng gata. Huwag lang masyadong marami. Okay? Lahat ng bagay, pag pinadami mo masama. Palagay natin, dark chocolate. Healthy and dark chocolate, diba? 70% cocoa, pero konti lang, 30 grams lang, maliit lang. Pag dinamihan mo yung tsokolate mo, masama na. Kanin, pwede ka kumain, 1 cup ng kanin, diba?
Pero pag ginawa mong 3 cup ng kanin, 4 na cup, puro kanin, ay masama na yun. Diba? So, pag konti, pwede. Pag marami, doon nagiging masama. Itlog, pwede naman itlog eh. Baka 1 egg in a day. Pero kung 6 na itlog araw-araw, hindi natin masabi kung mabuti o masama. So, sa akin, pwede siya. Despite sa sinasabi ng ibang mga bansa. Laging may good and bad, oh. Tingnan niyo pag sa coconut milk, may antioxidant siya, may protina siya, kaya lang high calorie. Medyo mataas siya sa calories. Ito, good to. May antioxidant siya, may phenol, antioxidant. Kung talagang makakatulong siya, makaiwas sa sakit at cancer, hindi natin sure. Okay? Kasi tingnan niyo yung mga research nila. Again, animal studies pa lang karamihan. Very few ang human studies. Isa rin problema sa coconut milk, ang taas ng calories. Ayun, 354. So, maano siya talaga. Medyo tataba tayo dito. Okay? Hindi rin pwede inumin lahat ng coconut milk. Pero malasa siya, masarap siya. Ayan, okay? May copper, may manganese. Meron siyang antibacterial properties, pero again, sa laboratory pa lang to. Sa laboratory, may panlaban siya sa bacteria. Ito, Staphylococcus, Streptococcus, napapatay niya. Yan, sa labs. Kaya lang yung amount ng lauric acid ng coconut milk para mapatay yung mga bacteria, kailangan masyado marami. Hindi ka naman pwede uminom ng 1 litro nito, di ba? Masyado sobra na taas sa calories yun. Ang maganda lang sa coconut free, para sa akin maganda to, lactose intolerant ako. Yung mga nagtatae sa gatas tulad ko, lactose intolerant tayo, usually mga 40, 50 years old lumalabas yung lactose intolerance. Kulang tayo sa lactase, pero pwede tayo sa gata, coconut milk, kasi wala siyang lactose. Hindi siya galing sa hayop, hindi siya milk galing siya sa coconut. Maraming use, ang daming luto ng coconut milk, gata sa Philippines, sa India, sa Malaysia, di ba? Very fatty. Siyempre, yun na nga, tulad ng sinasabi natin, high calorie, high fats, ingat lang kung may sakit sa puso, mataas na cholesterol, tansyahin nyo. Pag kumain kayo marami, baka tumaas, konting bawas. Kasi isang possibility nakakataas siya. Pagdating sa coconut milk versus regular milk, mas maraming calcium, mas maraming vitamin D at vitamin A yung regular milk. Although yung coconut milk na nabibili na prepared, minsan fino-fortify na, dinadagdagan na. Allergy sa gata, bihira, pero meron nangyayari. Pwede ginagamit ang coconut oil, coconut milk, ito, pwede yan sa balat, sa buhok, di ba? Natural, maraming benefits. For beauty purposes, para sa buhok, di ba? Conditioner, sun protection, heal skin, pwede yan. Tsaka favorite ko nga ginumis yun lang nga, wag masyadong maraming coconut milk, Okay? Very healthy naman siya, kaya lang wag masyadong marami. Yun na nga, mataas ang cholesterol. Pag konti lang ang coconut milk mo, moderate quantities, okay. Pag sinobrahan mo siya, tataas na yung LDL mo. Hindi natin sure ano magiging epekto sa puso. Yun ang problema. Pagdating sa studies, ito merong pag-aaral, human studies. Kaya lang itong human studies sa coconut oil, negatibo ang result. Ang nangyari dito, yung kumakain ng maraming coconut milk, coconut oil, mas tumaas yung cholesterol nila. Ito. Mahirap kasi, ito kasi may studies sila talaga Hindi naman natin pwede basta-basta pikit ang mata. Kasi gusto natin malaman kung ano talaga mabuti sa atin. Diba? Wala naman tayong kinakampihan kahit ano. Gusto lang natin malaman ano maganda. Wala naman tayong produkto ng coconut or olive oil, di ba? Wala doon Good for you, pwede pa konti-konti. Tulad na sinabi ko, ginatan, favorite ko. At least yung ginatan, may saging, may ube, may kamote. At least healthy yung mga iba, di ba? Yan. Okay. Coconut milk healthier than dairy milk? Actually, hindi. Pero kung may lactose intolerance ka, okay na yung gata, di ba? So, yan po. Marami tayong luto. Piliin na lang natin yung luto ng
gata na mas may isda, mas may gulay, mas healthy kaysa sa iba. So, pwede po kumain ng may gata, wag lang masyadong marami. Kung kayo may sakit sa puso, mataas ang cholesterol, hinay-hinay, check nyo maigi yung blood test nyo, baka tumaas yan dahil dito. Ingat po. God bless.